Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisikin, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pamay di magdidinig. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Konsehala Kapitana Julie G. Gonzales, na bumabati sa inyong pagdadaos ng first semester Barangay Assembly. Atin po suportahan ang lahat ng mga programa at proyekto ng ating pangmalaang lungsod ng Pasay na pinamumunuan ng ating mahal na Mayora, Amy Calixto Rubiano, at ating Congressman Antonino G. Calixto at Vice Boyet Del Rosario, at ganun din po ang ating mga konsehal ng District 1 and 2. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga barangay frontliners mula sa ating punong barangay, kagawad, secretary, treasurer, hanggang sa ating mga lupon at tanod na patuloy na nagbibigay ng di matatawarang serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Alam po pong napakahirap na ipinagdadaanan ng ating mga barangay ngayong panahon ng pandemya. Hindi alintana ang panganib na isinusuong natin sa tuwing may kabarangay tayong nagpo-positibo sa sakit na COVID-19. Lagi po natin tatandaan na napakalaki ng ating responsibilidad para mapangalagaan ang ating mga nasasakupan at ng ating mga barangay. Magpakatatag po tayong lahat at laging magdasal para gabayan tayo lagi ni Lord as we perform our duty. Kaya, ingat po tayong palagi and God bless us all. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating pong punong barangay, Kapitan Gilbert Gubish, sa ating pong masisipag na kagawad, sa ating pong secretary, treasurer, mga tanod at lupon, sa ating pong mga taga-barangay 194. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Councilor Ambet Alvina, nakikiisa at syempre buong pusong sumusuporta
sa ating First Barangay Assembly ngayong 2021. Alam naman po natin ang pandemya na kinaharap natin ngayon at alam nyo po, malaking parte ho ang ating mga barangay officials dito. At alam nyo po, ngayon po ay Barangay Assembly, araw po ito ng ating mga barangay officials na kung saan ilalathala nila ang mga plano nilang gawin sa ating barangay, ang mga nais ipatupad. Kaya naman po, sana po, suportahan ho natin ang ating mga barangay officials dahil napaka-importante ho na sinusuportahan natin sila para mapatupad nila ang gusto nilang ipatupad. Alam nyo po, ngayong panahong pandemya ay napakarami ho ng cases natin ng COVID-19 dito ho sa Pasay. Hindi lang naman ho sa Pasay, kundi sa buong mundo. At siyempre, napaka-importante ho ng partisipasyon ninyong lahat. Kailangan ho natin sundin ang mga kapitan, ang ating mga kapitan, ang ating mga barangay officials. Sana po sa sarili ho natin magkaroon tayong disiplina. Napaka-importante ho nun. At alam nyo po, lagi nyo tatandaan ang ating EMI habit. Ensure to always wash your hands. Mask is a must. Implement social distancing. At alam niyo po, kami ho ng buong konseho, ako po si Councilor Ambet Albina, sa pamumuno po ng ating Mayorong Amy Calixto Rubiano, ang ating pong Congressman, the Transformer, Congressman Tony Calixto, at ang ating Vice Mayor, Boyet Del Rosario. At syempre sa lahat po ng kasama ko sa City Council ay handa ho laging sumuporta at nandito lang ho lagi para umagapay sa atin lahat. Kaya po, muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. At lagi po natin tatandaan, EMI habit. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Pasay, sa ating pong minamahal na kapitan at lahat po ng mga barangay officials at lahat po ng residente natin. Isang magandang araw po. Alam niyo naman po, noong March 15 tayo po ay naging isang taon na po sa pakikipaglaban po sa COVID-19 at hindi pa rin po tayo tumitigil na gumawa ng paraan para mabawasan po natin ang paglaganap ng sakit na ito. Alam naman po natin ang ating mga dapat gawin. Alam naman po natin ang dapat natin ipagdasal sa araw-araw. Kinakailangan po magkaroon po tayo ng responsibility sa bawat isa sa atin para naman po mas maging maayos din po ang ating pong mga kapitbahay, pamilya at ang ating pong komunidad. Kami naman po, ang inyong pong lingkod, si Konsehala Grace Santos po ay hindi po titigil. Sa maliit na aking paraan ay tutulong po kami sa inyo at magiging bahagi po ng bawat araw po ninyo. Muli, maraming pong salamat. Ang Barangay Assembly na po nito ay isa pong paraan din para po mas makita po ng ating mga constituents kung ano na po ba ang development at ang mga projects at programs natin. Ang concentration po natin ay lahat tayo dapat maging healthy at hindi po natin makakayanan yun kung hindi po tayo lubusang mag-iingat. Let's just pray for the best and always keep the faith and always believe that one day lahat po tayo babalik na pong sa normal. Magandang araw po mula po sa aking puso. Ako po muli si Konsehala Grace Santos. God bless you. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga taga-Barangay 194, lalo-lalo na po sa ating mga magigiting na barangay officials na patuloy po ang pagsasakripisyo para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga taga-barangay sa panahon ng pandemya. Andyan po ang ating magiting na Kapitan Gilbert at ang kanyang mga kagawad, mga tanod at mga lupon at syempre po lahat po ng volunteers na tumutulong sa Barangay 194. Kayo po ay binabati ko. Congratulations po sa inyong patuloy na pagsiservisyo sa ating mga kababayan. At sana po ay para naman po sa mga residente ng Barangay 194, sana patuloy po tayong tumugon at sumunod sa patakaran ng ating local government, ng ating national government pagdating po sa mga protocols na ginagawa po ng ating pamahalaan. Kaya po, konting tiyaga lang po, matatapos din po itong pandemya na to. At lalo-lalo na, mag-ingat po tayong lahat dahil yung bagong variant po ng COVID ay masyado pong contagious, masyadong nakakahawa, kaya po tumataas ang kaso ngayon. So mag-ingat po tayo, sumunod po tayo sa ating pamahalaan at
lalampasan din po natin ito. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Good evening sa inyo, Barangay 194. Alam nyo, tuwing babanggitin ko yung barangay nyo, may kalungkutan dumadating sa akin dahil alam naman nyo, yung kaibigan natin, si Paring Pilising, iniwan muna tayo. Pero mahusay naman yung pinag-iwanan niya. Andiyan naman si Kapitan Gilbert at sila Kagawad Jimmy. Basta tandaan nyo, ang pinagsamahan namin ni Kapitan Pilising, hindi natin babaguhin. Dahil kung ano man ang ipagkakatagumpay ng barangay nyo, dahil sa pagkakaisa nyo dyan sa lugar nyo, sa kagustuhan ni Kapitan Pilising. Mapa-senior ka, mapabata ka, kailangan magkasama-sama tayo. Dahil yun ang patakaran niya, ang politika isang araw lang. Pero ang tapos nito, lahat tayo magsama-sama. Pinabati ko kayong lahat dyan, at higit sa lahat, ang pakiusap ko ngayon sa inyo na lalo tayong sumuporta sa barangay at makinig sa barangay. Dahil hindi nila tayo aakayin sa masama. Iisa lang ang gusto nila. Mailigtas po tayo sa pandemic na to. At umasa naman po kayo. Katulad ng samahan namin ng kaibigan ni Kapitan Pilising, Gilbert, Gila Jimmy at ibang kagawad, wala hong mababago. Piling Santos ang buong Team Calixto, nakasuporta po kay Kapitan Gilbert at sa buong barangay. Lupon, Tanod, lahat kayo binabati ko. Mabuhay kayo at sana malagpasan natin to sa awa ng Diyos. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po tayo ulit lahat. Serbisyo niya sa atin, ating mahalin para sa atin. Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating pong mahal na mga barangay officials, kapitan, kagawad, secretary, treasurer, tanod at lupon, at syempre sa ating mga inahal na mga senior citizens. At pati na rin sa ating BERT, yung ating Barangay Health Emergency Reaction Team. Alam kong kayo ngayon ang maraming trabaho at talagang pinagsasapalaran niya yung buhay para sa ating mga kababayan. Ngayong pangalawang punta sa 2 taon ang istorya ng COVID sa ating bansa at sa buong mundo. Talagang alam kong hirap na rin halos lahat. Kung itatandaan nyo, itong gerang to na kung saan ang ating kalaban na hindi natin nakikita, hindi po pa tayo natatalo. Dahil matatalo lamang tayo kapag tayo ay sumurrender na sa pakikipaglaban dito. Patuloy po tayo makikipaglaban at naniniwala po tayo lahat na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa labang ito. At syempre ang may sasabi ko sa inyo ngayon, huwag kayong matakot magpabakuna. Dahil yung pakinabang ng bakuna, it outweighs the risk na magkaroon kayo ng COVID. Kahit ano pang bakuna yan. Sabi nga sa Amerika ni Dr. Anthony Fauci, the best vaccine is the vaccine available. Iba na iba protection kayo kaysa totally wala. Dahil kita nyo naman ngayon, yung bagong variant, masyadong mabilis makahawa. Although hindi nga nagagrabe, hindi natin alam, baka magrabe ang ating kasama o mahal sa buhay, mas masakit po yun. Kaya lahat ng pag-iingat, dapat po natin gawin yan. Lahat ng health protocols na pinasusunod, sundin natin at huwag tayo magtigas ng ulo. Dahil habang nagtitigas tayo ng ulo, lalong nahihirapan ang mga barangay officials natin na mumuno sa inyong barangay. Kami po sa City Hall, kasama ko si Mayora Amy Calixto, si Kong Tony, kakalab niyo naman si Ate Amy, si Mayora, pati siya nagka-COVID niya. Pero patuloy siya lumalaban kasama ang pamilya niya
ngayon ay maayos-ayos na at wala pa rin tigil sa pagtatrabaho. Kahit na hindi pa siya gaanong recovered, fully recovered, talagang pinipilit niyang magtrabaho at maglingkod ayos sa kanya sinumpaan bilang namumuno ng ating lungsod. At mga kasama sa ating barangay, sa ating mga constituents, uulitin ko sa inyo, huwag kayong matakot sa bakuna. Dahil ang bakuna ang siya makapagliligtas ng bawat buhay. Yang bakunang yan po ay mahalaga at safe po yan. Hindi yan ibibigay sa atin kung hindi yan napag-aralan ng mga eksperto na okay yan. Kaya muli sa ating mga kababayan, wag po kayong mag-alala. Nandito ako, ang City Council, lalo-lalo na si Mayor Amy Calisto Rubiano, si Congressman Tony Calisto. Nandito kami para laging tugunan ang inyong pangailangan. Kung kailangan nyo ng tulong, andito po kami lahat. Hindi namin kayo pababayaan. Yun lang po at maraming salamat. Sa atin pong kagalang-galang at minamahal ng mga barangay officials, kasama na rin po ang ating mga tanod, lupon, secretary, treasurer. Sa aking mga minamahal na taga-Pasay, na tapat kong pinaglilingkuran. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam po ninyo, natapos na po ang unang 2 buwan ng 2021. At nabatid natin na unti-unti na sanang bumubuti ang ating kalagayan. Kasi po, mula nung 1 taong nakaraan, talagang ang Pasay, hindi naman po naging high risk ang sitwasyon sa COVID-19. Sa katunayan, nung una pong buwan ng taong ito hanggang sa kalagitnaan ng February, pangalawa tayo sa pinakamababa na COVID cases sa buong NCR. Pero ngayon, biglang may pagsubok pa rin. Alam naman natin ang pagdami ulit ng kaso ng COVID-19 sa ilang barangay natin dito sa Pasay. Maigting nating inoobserbahan ang sitwasyon at inaalam kung ito nga ay mga mas bago at mas nakakahawang South African variant or UK variant. Patuloy pa rin ang payo ng ating mga medical experts na mag-ingat. At sa parte naman ng pamunuan ng City Hall, lubos ang ating paalala tungkol sa pagpapatuloy ng social distancing, wearing a face mask, yung bang mga health protocol na nilocalize natin dito sa Pasay, tinawag nating EMI habit. Masusugpo natin ang banta ng COVID-19 kung tayo ay unang-una maging maingat. At pangalawa, kung tayo ay disiplinado. Magkaakibat po ang dalawang ito. Alam po ninyo, talagang tayo dito tulong-tulong at nasasabi po ng Department of Health at ng Okta Research na ginagawa natin ang tama sa pag-aksyon dito sa COVID-19. Pero syempre, kailangan lang uulit-ulitin ko po talaga para sa lahat na kung hindi naman importante ang gagawin sa labas, please stay home po muna tayo. May 1 taon na din tayong ganito ang sakripisyo at patuloy pa po ang sakripisyong ito. Naiintindihan ko ang kainipan na nararamdaman po ninyo sa loob ng bahay. Pero mas maigi ng mainip kaysa naman dapuan ng COVID-19. Tama po ba? Please practice discipline.
tibayan lang po natin ang ating loob at sama-sama tayong bunuin itong suliranin sa COVID. At nagpapasalamat ako sa ating mga barangay officials, sa ating mga kawani ng lokal na pamahalaan, at syempre sa ating mga katuwang tulad ni Congressman Tony Calixto, Vice Mayor Boyet Lusario, at ng buong City Council. Sa ating pagkakaisa, magtatagumpay at makakaraos tayo dito. Tayo po ay patuloy na nakikipag-coordinate sa national government para din po sa vaccine. Batid ko po na ang iba dyan natatakot, alinlangan pa sa pagpapaturo ng vaccine. Pero po, mas mabuti nang may proteksyon kahit anong brand ng bakunang ito. Huwag niyo pong payagang mauna pa si COVID-19 sa inyo kesa magpabakuna. Huwag po tayong mag-aatubili at magdududa. Saan po man galing yung vaccine na yan? Ang sabi ng mga doctors, mas maganda na at mas epektibo ang bakunang nakaturo sa ating braso. Kaya naman po, oras na pagdating ng vaccine ay gumamit tayong lahat. At ito po ay libre. Tinutulungan tayo ng national government at nag-alat din po ako, ang lungsod ng Pasay, ng budget para po mabigyan ang ating mga kababayan. Para yan sa kapakanan ng ating komunidad, ng ating mga mahal sa buhay, upang tayo po ay makabalik sa ating normal na buhay. Basta po, isipin po natin at huwag kalimutan na andito po ang buong pamunuan ng City Hall na handang tumulong at kapit lang tayo sama-sama dahil maganda ang hinaharap nating kinabukasan. At kung ano man po ang aking mapaglilingkod sa inyo, mula sa sinapupunan hanggang sa sumakabilang buhay, nandyan po nakabukas ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking makakayanan. So tuloy-tuloy po ang mga programa natin, pati po yung mga allowances ng ating mga estudyante. Inaantay ko lang po ang payroll na manggagaling sa mga paaralan ninyo kasi po sabi ng ating DepEd hindi pa po nakakasubmit lahat ng mga modules na kailangan isubmit para maging basihan sa pagbibigay ng mga financial assistance. Tuloy-tuloy pa rin naman po ang mga programang tulad ng sa senior citizens, yung ating Take Care, I Care, at yung mga pamimigay ng mga gamot, pagbababa ng kandili ng kalusugan mobile, at kung meron po kayong nararamdaman at natatakot talaga na magpunta sa mga ospital, health centers, meron po tayong telemed. Tawag lang po kayo sa ating mga hotlines. Isang guni ninyo ang inyong mga hindi magagandang nararamdaman tungkol sa inyong kalusugan. Nandiyan po kami talagang tutulong. At syempre po, huwag niyo pong kalimutan, kailangan tayong sumunod sa minimum health standards upang makaiwas at madurog natin itong COVID-19 na ito. Muli po, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. At tapat kayo pinaglilingkuran. God bless us all. Emmy Calixto Rubiano, nagmamahal sa inyo.
Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo po sa ating mga kabarangay. Sana po ay lagayan o pangatawan. Nagpapasalamat po ako sa ating butihing congressman, kay Congressman Antonino Tony Calixto, sa ating masipag na mayora, si Mayora Amy Calixto Gabiano, isa po sa ating mabait at madaling lapitan na Vice Mayor, Boss Noel Boyet del Rosario, sa bumubuo ng Konseho ng Pasay, kay Boss Mark, Boss Marlon, kay Tito Ding Santos, kay Ma'am Grace, Ma'am Tonya, kay paring Consi Ambet Albina, kay Ma'am Julie at saka sa SK Federation Miguel Mañez. Binabati ko rin po ang ating mga kasama dito po sa barangay. Ang nating mga kagawad, si Kagawad Jimmy Amor, Kagawad Grace Patubo, Kagawad Carlos Laroya, Kagawad Ning Cabrera, Kagawad Len De La Torre, Kagawad Cano Perez, Kagawad Roda Pablo. Pati po ang ating SK Chairman, si SK Chairman Marcos Fuentes, at lahat ng mga SK Kagawad. Ang ating Barangay Treasurer, Barangay Secretary, Barangay Staff, Lupon, BHW, EcoAid, at sa ating masisipag na tanod na pinupunuan po ni Exo Pidoy Pulios, sa ating Desk Officer na si Danilo Velez, at Desk Officer Ben Stunilo. At sa ating mga senior citizen na pinapumunuan po ni Presidente Rosemary Flores, Vice President Alex Ballesteros, Treasurer Olan Remedios, si Secretary po nila, si Attorney Delberto Boy Cabigas. Every 6 months po talaga na may mandatory po tayo na ginagawang barangay assembly para po mag-ulat po kami sa inyo ng aming accomplishments, financial reports, mga plano, projects at update po sa COVID. Katulong ko po ang ating mga masisipag na kagawad para po ibalangkas ang mga ordinansa na angkop po sa ating lahat, lalo sa ating barangay. Sila po ay may kanya-kanyang committee at magre-report din po sila isa-isa para po sa inyong lahat. Unahin na po natin si Kagawad Jimmy Amor na ang kanyang committee ay yung Committee on Peace and Order. Magandang hapon po, Barangay 194. Ako po ang inyong lingkod, Kagawad Jimmy Amor, as a Chairman of Barangay Committee of Peace and Order. I see to it the provide resident with basic services such as peace and order and recommend proposal measures and strategies that would effectively respond to peace and order problems, such as one, monitor, coordinate and supervise and operation of the community-based anti-crime movement with barangay official. 2. Maintain continuing dialogue, close coordination and rapport with police and law enforcement unit, particularly liquor ban. Insofar as the GCQ guidelines, I coordinate with the XO and TANOD to comply with the lockdown and community quarantine to prevent the spread of COVID-19 virus by conducting routine patrol to implement COVID-19 related policies such as wearing of face masks, physical or social distancing, regular hand washing, all even inside residence, and the ability of the sanitizers, clean water and soap. Minors below 18 years old shall not be allowed to roam or play in street and road between 7 p.m. to 5 a.m. Violators will be penalized as follow. Once first offense, the child shall be referred to the BAUSI desk. Second offense, the child
the child shall undergo counseling by the DSWD parents, guardian, and encouraged to monitor and keep an eyes their children, and the same time oppose them be home before the curfew hours. GCQ guidelines. Curfew hour, 10 p.m. to 5 a.m. Maliban sa mga manggagawa, tagapaghatid ng kalakal o pampublikong transportation. Age limit, 18 to 65 years old lamang ang maaaring lumabas ng bahay upang bumili ng pangangailangan o sa trabaho. Ipinagbabawal lumabas ang 17 years old pababa at 16 years old pataas. May immunity deficiency, comorbidity, health risk of the mga buntis. Business, ipinagbabawal ang mga pagkain sa loob ng mga restaurant at ang mga kainan na may espasyo sa labas ng outdoor. Fresco dining lamang ang papayagan hanggang 50% capacity. Pribadong sektor, 30% to 50% operational capacity. Gathering, lahat ng mga pagtitipon ay pinagbabawal. Mas religious gathering, ang kasal, binyag, living ay limitado hanggang 10 katao lamang. Home guidelines, magsuot pa rin ng face mask sa loob ng bahay lalo na kung may kasamang bata o senior citizen. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbisita ng mga kamag-anak mula sa ibang bansa at ibang lugar. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Kagawad Jimmy Amor. Stay home, stay safe, and God bless. Magandang hapon sa lahat ng taga-Barangay 194. Nandito po kami para mag-ulat ng aming i-report sa mga nagawa namin bilang isang mga barangay official. Gusto ko muna pong bumati sa ating punong barangay Gilbert Gubitz, mga kasama kong kagawad, secretary treasurer, at ang ating mga masisipag na kasama sa barangay na bumubuo ng BHW, XO, Tanod, sweeper at masisipag na opisyalis ng senior citizen. Ang inyong lingkod ay nasa committee po ng Women's and Family. At the same time, isa pong birth member. Ang birth member po ay isang grupo na tumutulong sa ating health center bilang isang barangay health emergency response team. Kami po ang bumubuo ng grupo na sa oras po na nagkaroon po ng mga positive sa ating barangay, kami po ang kumukontak sa mga close contact nila na kasama sa bahay ng positive. Ito po ay aming pinapaswab para maagapan at maiwasan ang pagkalat ng mga virus sa kanilang pamilya. Kami po ang nag-a-assist para mailista ang kanilang mga pangalan at madala sila sa swabbing area. Ang katulong ko po dito ay ang isa nating BSW na si Clarita Coral at masisipag nating mga driver ng ambulance na walang sawang nagsusundo at naghahatid kung saan man po ang swabbing area na pinagdadalahan. Ang inyong lingkod ay marami rin pong ibang mga ginagawa na pag-a-assist, gaya po ng meron po tayong isang kabarangay na nagkaroon po ng problema sa pag-iisip na inassist po namin na dinala sa National Mental Health sa Mandaluyong para po mapacheck up. Sa awa po ng Diyos, medyo okay na po siya dahil sa nabigyan po siya ng tamang gamot ng doktor po ng mental. Sa panahon pong ito, siguro hindi po lang lingid sa inyo ang nangyayari na pagkalat po ng virus. Kami po ay nakikiusap sa inyo na magtulungan po tayo para maiwasan po ang masamang epekto ng
COVID-19 sa ating lugarin. Meron pong bababa dito sa ating barangay na magkakaroon po ng vaccine. Sana po makiisa po tayo. Huwag po tayong matakot dahil hindi po ibibigay ng gobyerno ang gamot na yan kung ito po ay masama para sa atin. Ito po ay makakatulong po para maagapan at hindi kumalat ang masamang epekto ng virus na COVID. Ang tanong po, ligtas at epektibo ba ang bakuna sa COVID-19? Ang sagot po, lahat ng gamot ng bakuna ay dumadaan sa masuring pagsusuri ng Food and Drugs Administration. At tinitiyak na ligtas bago ito ibigay sa publiko. Kaya yung mensahe pong iyon ay pinangahawakan po namin bilang isang mga barangay official. Hindi po tayo dapat matakot kung meron mang napapalitaan kayo na hindi magandang epekto ng gamot. Hindi po yun totoo. Dahil ako po bilang isang barangay official, nagpabaksin na po ako na wala po talagang katotohanan na hindi maganda ang gamot na yun. Sana po makiisa po tayo para maiwasan po natin ang pagkalat ng virus na ito. May katanungan din po, ano po ang mga dapat magpabaksin? Ang mga dapat po magpabaksin, mga nagtatrabaho na frontliner services, lahat ng mga senior citizen mula sa pinakamatatanda, mga pasyente may ibang karamdaman, mga non-medical frontliner personnel sa mahalagang sektor kasama na ang unforced personnel, mga indigent at kapus-palad. Sana po, lagi po natin panataliin ang pag-iingat sa ating pamilya na maiwasan po natin ang pagkalat nito. Wag po tayo magpabaliwala dahil ito po ay talagang iba na po ang nangyayari sa ating bansa. Kaya magtulungan po tayo, lagi po natin panatiliin ang paglilinis ng ating mga kamay, face mask, face shield. Ang inyong lingkod ay nakiusap sa ating punong barangay upang magbigay ng konting budget para sa aking committee na bumili ng mga gamot para sa ating mga kabarangay na nangailangan ng kanilang mga maintenance, gaya po ng mga gamot sa high blood, diabetic, at mga ilang mga vitamins gaya ng vitamin B12 at multivitamins. Sa lahat po ng aking mga kabarangay, hinihikayat po namin kayong pumunta lang sa barangay upang kung anong pong mga gamot na inyong kailangan ay amin pong magkakaloob sa inyo. Ang huli ko pong mensahe na sana po magkaisa po tayo na magpabaksin. Ito po ay para sa ating lahat upang maiwasan natin ang pagkalat ng virus na COVID-19. Muli po, ito po ang inyong kagawad, Mabel Grace Patubo, na nagsasabi na tayo po ay magkaisa, magtulungan, at sumunod lang po tayo sa anumang mga protocol na binababa ng ating gobyerno na para rin po sa atin na sundin natin ang lahat ng iyon para maging ligtas tayo sa anumang karamdaman. Yun lang po. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na po ang ating punong barangay na si Gilbert Gubich, mga kasama kong kagawad, SK Chairman, SK Kagawad, mga kasamahan ng ating barangay, mga constituent, senior citizen, at mga kabataan. Nandito tayo ngayon sa araw na ito para sa ating barangay assembly. Ang committee ko po, ang Rules and Privileges, First Time Job Seekers, Assistance Act, which mandate the barangay for the issuance of barangay certification free of charge to the qualified first-time job seeker pursuant to Republic Act RA number 11261, known as the First-Time Job Seeker Assistance Act
and its implementing rules and regulation. The First Time Job Seeker Assistance Act, RA known as the Republic Act, was signed and declared by our President Rodrigo Duterte. Salamat. First Time Job Seeker Assistance Act, ito po ay isang beses lamang pwede paninabangan at isang kopya lamang po sa bawat dokumento o transaksyon. Kinakailangan po ang aplikante kumuha ng barangay certification kung saan nagsasaad na siya po ay first time job seekers at residente po ng barangay nang hindi po bababa ng 6 na buwan. Ang benepisyo na ito balik po ng 1 taon mula sa petsa ng ini-issue ng barangay certificate. Kinakailangan ang mga first-time job seeker ay nagtapos bachelor degree, associate degree, technical course, high school graduate, nakakompleto ng K-12 program. Mga out of school youth, mga walang trabaho na sumasailalim sa mga edukasyon o training. Libre na po ang mga papeles o dokumento kung saan po hindi na po kailangan magbayad ang kanilang mga papeles o dokumento para sa mga first-time job seeker. Ito po ang mga sumusunod: barangay certification, barangay clearance, issue from barangay, National Bureau of Investigation, NBI, police clearance certification, issued by the local or natural police, medical certificate from the public hospital, birth certificate, marriage contract, issued from PSA or Philippine Statistic Authority. Transcript of record, issued by the State College and University, tax identification number, inaabot libong-libong piso ang mga dokumento para sa first-time job seeker or trabaho. Pinagaan po ang mga aplikante na hindi nagagastos dahil ma-waive office, pero ang purpose dapat maghanap ng trabaho. Ang aplikante po dapat nang ilagay ang mga form kung saan first-time job seeker ang isang aplikante para hindi maabuso ang benepisyo na ito. Kung ang aplikante mapapatunayan na first-time job seeker, maaari siyang kasuhan na falsification o public document. Paalaala lang po, para sa ating mga kabarangay, ang mga health protocol, lalo-lalo na po ngayon, lumalaki na ang datos araw-araw. Kaya po dapat sumunod ang mga dapat gawin. Ito ang mga dapat nating gawin. Gamitin ang face mask, face shield, social distancing, hand washing, mask at home when not alone, observe curfew 10 p.m. to 5 a.m., adequate ventilation by opening the windows, by using fan to increase the airflow. Bawal lumabas ang mga senior citizen, 66 pataas, mga bata, edad ng 17 pababa, at mga may sakit, 18 to 65 years old, ang maaaring lumabas upang bumili ang mga pangangailangan. Kung hindi po man tayo kailangan lumabas ng bahay, mananatili na lang po sa loob ng bahay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa lahat ng taga-barangay 194. Sa lahat po ng mga seniors na nandito, mga kapwa ko kagawad, BHW, Lupon, mga tanod, sa ating SK Chairman,
at sa kanyang 10 na kanyang mga SK kagawad, treasurer, secretary, at higit po sa lahat sa ating punong barangay, Gilbert Gubich. Isang mga kalikasang hapon po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Jocelyn De La Torre. Ang aking duties and responsibilities ay napapaloob po sa RA 9003 o mas kilala sa tawag na Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito po ay isang batas na nilikha ipang ipatupad ang mga makalikasang programa patungkol po sa basura na isinusulong po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nagbibigay po ng insentibo o pabuya, nagbabawal sa mga di makakalikasang gawain, at naglalapat po ng kaukalang parusa patungkol po dito. Naglalagak din po ng pondo para sa batas na ito at para po sa ibang mga gawain. Isa po sa pulisiya ng Republic Act 9003 ay masiguro po ng ating mamamayan ay maging malinis at malusog. Kaya naman po, sinisiguro din po namin na araw-araw po hinahakot ang ating mga basura mula po sa inyong tahanan. Isa rin po sa mandato ng Republic Act 9003 ay ang tinatawag na proper segregation o wastong paghiwa-hiwalay ng mga basurang nabubulok at di nabubulok. Ang mga basurang nabubulok po, tulad po ng mga panis na kanin, tuyong dahon ng prutas at gulay, ay maaari po nating gawing pataba o fertilizer para po sa ating mga halaman. Ang mga di nabubulok na basura naman po, tulad ng mga pet bottles, ay pwede po nating gawing recycled o ibenta po sa junk shop upang makatulong sa ating mga gastusin sa araw-araw. Ang schedule po ng hakot ng basura ng mga nabubulok ay tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. At ang mga di nabubulok naman po ay nahakot tuwing araw ng Martes, Huwebes at Sabado. Ang araw-araw po na paggamit natin ng face mask ay isa pong hazardous waste. Kaya po, hinihikayat po natin sa ating mga tahanan na maglaan po ng hiwalay na basura para po dito. Sa 6 na buwan po na aming panunungkulan ay marami na pong nagawa sa ating barangay. Una po, namigay po kami ng mga plastic garbage sa lahat po ng residente ng ating nasasakupan. Pangalawa po, nagtayo po kami ng vertical gardening na kung saan po matatagpuan po sa Sampaloc at Langka Street, malapit po sa ating barangay hall. Makikita niyo po dito ang mga magagandang halaman. Nais din po namin lagyan ng vertical garden sa ilalim po ng flyover sa Compact sa Port Street sa tulong at suporta po ng NAIA Management. At ang ikatlo po, nagpapasalamat po kami sa magkapatid na Calixto, sa ating butihing Mayora Amy Calixto Rubiano at sa kanyang kapatid Congressman Tony Calixto sa kanilang programang tuloy-tuloy na tinatawag na Tupad, na kung saan po marami pong natutulungan na mga kababayan natin na wala pong mga hanap buhay ngayong panahon ng pandemya. Tungkol naman po sa ating katubigan o waterways, nagtalaga po ang ating punong barangay na mga ngalaga po sa ating estero, tulad po na tinatawag na estero rangers upang mapangalagaan po ang ating ilog. Kaya po, nakikiusap po kami, lalong-lalo na po yung mga nakatira po sa malapit sa ilog, sana po wag po kayong magtapon ng basura sa ilog, panatilihin po nating malinis ito. Muli, ito po si Kagawad Jocelyn De La Torre, ang inyong lingkod. Sabay-sabay po tayong lumaban sa pandemya. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa aking mga kabarangay at sa aking mga kasamahan sa ating Barangay 194, Zone 20. At higit sa lahat, ay binabati ko po muna sa ang ating barangay chairman na masipag at mabait, manungkulan, may malasakit sa kapwa at sa ating barangay. Honorable Gilbert
Tech Gubich. At ang aking mga kasamang kagawad na sila Roda Pablo, Jocelyn de la Torre, Remedios Abrera, Carlos Laroya, Mabel Grace Patubo, Jimmy Amor, at ang lahat ng mga kasamahan ko sa ating barangay, ang lahat ng staff ng ating barangay 194, Zone 20. At ang ating ex-o barangay, Pidoy Pulyos, na napakasipag, manungkulan, para makiisa sa ating barangay, ay tumutulong lubos sa kanyang puso na tumulong sa ating barangay captain, Gilbert Tech Gubich. At ang lahat ng ating mga tanod na nakikiisa sa ating barangay, at ang mga Bausi, Lupon Boy Cabigas, at ang ating mga presidente ng senior citizen, Rosemary M. Flores, at sa lahat ng mga aking mahal na kabarangay. Una sa lahat, magandang hapon po sa mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Cano Perez. Sana po ay safe na sa mabuting kalagayan kayo kasama ang inyong pamilya at mahal sa buhay. Ngayong araw ng Barangay Assembly ay naririto po kaming lahat upang mag-report at magbigay ng update tungkol sa COVID-19 Social Amelioration Program at Peace in Order para sa kapayapaan ng ating pamayanan. Unahin ko na po ang COVID update sa ngayon po ay as of March 23, 2021 ay nagkaroon na po tayo ng 109 total cases ng COVID-19 sa ating barangay. Simula ng pandemya, habang gumaling naman sa sakit ay umabot sa 101 na katao at 4 naman po ang nasawi dahil sa sakit. Sa ngayon po ay meron na lamang tayong 4 na aktibong kaso at kasalukuyan po sila nagpapagaling. Ngayon po inilagay na sa General Community Quarantine GCQ ang Metro Manila simula March 22 hanggang April 4, 2021. Ay nagigpit po ang ating gobyerno at ito po ang mga dapat nating sundin. Curfew 10 p.m. hanggang 5 a.m. Itong curfew na ito ay applicable sa lahat ng edad maliban malaman kung kayo ay nagtatrabaho excuse me, naghatid ng kalakal at ang pampublikong transportasyon. Age limit, 18 to 65 years old lamang ang maaaring lumabas ng bahay upang bumili ng pangailangan o magtatrabaho. Ipinagbabawal lumabas ang 17 years old, pababa at 65 years old. Pataas, immunodeficiency, comorbidity, health risk at mga buntis. Business, ipinagbabawal ang pagkain sa loob ng mga restaurant, ang mga kainan ay may mga espasyo sa labas. Outdoor, all fresco, dining lamang ang papayagan. Hanggang 50% capacity. Pansamantalang suspendido ang mga sumusunod: internet cafe, gyms, spa at etc. Liquor ban. Bawal magbenta ng pagbili ng alak pasado alas 6 ng gabi, maaari lamang uminom sa loob ng bahay. Gathering, lahat ng mga pagtitipon ay pinagbabawal, mas religious gathering, ang kasal, binyag at libing ay limitado ng hanggang 10 katao lamang. Transportasyon. Operational po ang ating mga public transportation, ang pagsuot ng face mask at face shield na kinakailangan. Travel, mahalagang biyahe. Essential travel lamang, palabas at papasok sa NCR Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, pinahintulutan home guidelines. Hinihikayat ang pagsuot ng face mask sa loob ng bahay, lalo na kung may kasamang bata o senior citizen. Mahigpit na pinagbabawal ang pagbisita ng mga kamag-anak sa ibang bahay o lugar. Habang iniantay po natin ang mga bakuna, nakikiusap po kami na sundin po natin ang lahat
ng guidelines ng gobyerno upang mapabagal natin ang hawaan ng virus. Lagi po nating tandaan na sa bawat paglabas po sa ng ating tahanan ay maaring mahawak po tayo ng virus at maipasa natin ito sa mga kasama natin sa bahay kung hindi po kayo mag-iingat at susundin ang minimum health standard na inilatag ng gobyerno. Tandaan po natin na ang susi sa pandemyang ito ay nasa bawat isa sa atin. SAP update po ito para sa lahat ng mga hindi nakapag-payout sa SAP. Wala pa pong update mula sa DSWD kung kailan magkakaroon ng ulit ng payout. Mayroong 56 na pangalan ang kanilang tinanggal sa ating listahan. Based sa listahan na aming nakuha mula sa DSWD, ito pong 56 na individual na nag-apply ng Social Amelioration Program ay 30 lamang ang may rason kung bakit sila tinanggal, at ito po ay kadahilan ng nakatanggap na po sila ng ayuda mula sa SSS. Habang ang 26 na individual ay wala pong rason, at ito po ay aming inaantay sa DSWD para po sa kalaman ng lahat. Ang barangay po ay walang karapatang magtanggal sa kahit na sinong nag-apply para sa Social Amelioration Program SAP. Sinisigurado po namin sa lahat ng inyong mga aplikasyon ay aming pinapasa sa DSWD at sila po mismo ang mag-check it. Kayo ay qualified sa oras na makapakuha po kami ng panibagong update mula sa DSWD ay agad po namin kayong babalitaan. Peace in order para sa katangikan po ng ating pamayanan. Para naman po sa ating peace in order, patuloy po ang paglaban natin sa illegal na droga at krimen sa ating barangay sa pamumuno ng ating barangay captain Gilbert Pet Gubich. Naglalagay din po tayo ng mga bagong CCTV upang mabantayan ang ating lugar 24/7 po upang masiguro natin ang agarang aksyon. Kasama po din natin ang ating mga tanod upang mapagpatrolya, masiguro ang kapayapaan ng ating barangay. Sinisigurado po din namin na ang bawat taong pumapasok at lumalabas ng barangay ay ating pong binabantayan para sa seguridad ng ating pamayanan. Salamat po sa inyong pakikinig at sa lahat ng ating mga kabarangay para sa karamihan, katahimikan, kalinisan, kaunlaran ng ating pamayanan. God bless you all. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Ito po ang inyong lingkod. Ito po ang inyong lingkod. Ay taus-puso nagpapasalamat sa isang ating punong barangay na itarating po sa inyong lahat at nakikiisa natin sa ating pamayanan. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Kano Perez, Human Rights Chairman. Magandang hapon po sa ating kabarangay, lalo-lalo na po sa ating barangay chairman, Gilbert Gubich, sa mga kasama kong kagawad, barangay staff, lupod, tanod, bausi, at sa mga masisipag nating mga tanod. Ako po ang iyong lingkod, Kagawad Roda Dang Pablo. Kamusta po kayo lahat? Sana po, nasa buti kayong kalagayan. Matagal-tagal na rin po itong pandemic sa ating lungsod, kaya patuloy na rin tayo mag-ingat. Kung hindi naman importante yung lakad, manatili po tayo sa loob ng tahanan. Huwag po natin kalimutan magsuot ng face mask at face shield tuwing tayo lalabas ng ating bahay. Iwasan din po nating magpunta sa mga maraming tao, lalo na sa ngayon na lumulubo ang ating cases ng COVID-19. Maging aware po tayo sa ating paligid
manatiling malinis, maghugas ng kamay upang maiwasan po ang pagkalat ng virus. Sa ating po mga frontliner, maraming salamat sa inyong serbisyo at dobling ingat po tayo. Sa atin naman pong COVID-19 vaccine program, ang aim po ng ating program ay vaccination program ay para maprotektahan ang ating taong rich sa virus, lalo na mga staff ng healthcare environment. Ang positive reaction, more than 60% of COVID-19 vaccine AstraZeneca trial participant response tenderness at the infection site, may namumula, mamamaga, pangangati, mainit ang pakiramdam sa injection site at pagkirot, lagnat at paghihina. Panoorin po natin ang update ng AVP National Vaccine Program. Sa muli, ito po yung inyong lingkod, Kagawad Roda Dang Pablo. Nagpasalamat sa inyo at magandang hapon po. Ano ang maaaring antabayan ng side effects matapos magpabakuna? Maaaring makaramdam ng pananakit, pamumula, pangangati, o pamamaga sa parteng binakunahan na maaaring magtagal ng ilang oras. Lagnat, panghihina ng katawan, pananakit ng ulo, pagkahilo, pagtatae, o pagduduwal. Agad na sumangguni sa isang healthcare professional kung makaranas ng alinman dito. Tara! Sa Bida Vaccination! Pinagpalang hapon po sa inyong lahat na nasasakupan po ng Barangay 194, sa amin pong butihing Barangay Kapitan na si Gilbert Gubich, sa amin pong mga kagawad, tanod at mga staff ng barangay. Ako po, si Karen Lustre, ang inyo pong treasurera na mag-uulat po para po sa budget ng ating barangay. Ang ating pong barangay budget sa taong 2021 ay may kabuang 7,762,865 pesos and 42 centavos. Ito po ay nahati sa mga sumusunod. Ang personal services po natin ay may 55% po na kabuuan ng ating budget na may halagang 3,424,640 pesos and 96 centavos. Ito po ay ating kinukuha upang magpasweldo po sa ating mga barangay official, staff at lahat po ng tao natin sa barangay. Ang SK Pan po ay may 10% na kabuuan sa ating budget na nagkakahalaga po 777,286 pesos and 54 centavos. Ang ating pong calamity fund ay may halaga pong 388,143 and 27 centavos. Ang BCPC fund po natin ay may 2% po ng ating barangay budget na 121,328 pesos and 10 centavos. Ang ating pong elderly at ang disabled fund ay may 1% po ng kabuuan ng ating budget na nagkakahalaga po ng 77,628 pesos and 65 centavos. Ang ating pong discretionary fund ay may 2% po na nagkakahalaga po ng 34,054 pesos and 16 centavos. Ang ating pong development fund ay may 20% po ng kabuuan natin ng budget na nagkakahalaga po ng 1,213,821 pesos. Ang ating pong capital outlay ay nagkakahalaga po ng 300,000. Ang ating pong MOOE ay may halaga pong 917,873 pesos and 63 centavos. Ang lahat po ng naihayag sa ating budget ay hindi po basta-basta na ilalabas nang wala pong aproba ng ating council ng barangay, lalong-lalo na po ng ating kapitan na si Gilbert Gubich at ang ating pong APROD na si Kagawad Carlos Laroya. Maraming salamat po. Yan.
Magandang hapon po sa lahat ng residente ng Barangay 194. Ito po ang inyong lingkod, SK Chairman Marcos Fuentes. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoong Diyos sa laban ng pandemyang ito ay pinoprotektahan niya tayo na di tayo magkasakit. Binabati ko nga po pala ang ating punong barangay, Gilbert Peck Gubish, at sa mga kagawad, at sa aking mga SK kagawad, at sa ating barangay treasurer, secretary, BHW, Lupon, Tanod, EcoAid, at sa ating senior president. Paalala lamang po sa mga kabataan na mahigpit po namin pinapaalala sa inyo na bawal po ang paglabas at pagtambay sa labas ng tahanan kung wala naman pong importanteng gagawin sa labas. Manatili na lamang po tayo sa loob ng ating tahanan para na rin po sa ating kaligtasan at makaiwas sa kumakalat na virus. Humihingi po ako ng tulong sa ating mga magulang dyan na gabayan po ninyo ang inyong mga anak na wag na pong palabas-labas at wag pong hayaang maglaro sa kalsada o sa kalye para na rin po hindi na malagdagan ng bilang ng COVID cases dito sa ating barangay. Nung mga nakaraang araw po, nung March 16 to March 17, 2021, kami pong mga SK ay namahagi po ng baon pack galing po sa Universal Robina. Tie-up project po siya ng SK tsaka po ng URC. Kami po ay namahagi ng mga baon pack ages to 6 to 12 years old sa lahat po ng mga kabataan dito sa ating Barangay 194. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating proyekto sa mga kabataan ng Barangay 194, ang libreng tuli po sa lahat po ng mga magulang dyan, yung mga anak nyo po na hindi pa po tuli, maaari po kayong pumunta sa Barangay 194 at magmensahe sa page po sa Facebook upang mapa-schedule po ang mga anak nyo po para sa libreng tuli. Sa pangunguna po ni Kagawad Kaloy Laroya at sa ating punong barangay Gilbert Gubish, nagpapasalamat po kami at pinayagan po tayong magproyekto ng ganitong para sa mga kabataan. Yun lamang po. Muli po, ito po ang inyong lingkod, SK Chairman Marcos Fuentes. Stay safe, stay home. God bless po. Maraming salamat po. Magandang hapon po, mga kabarangay, lalo na sa ating mahal na kapitan, Gilbert Gubitz, sa mga kagawad, barangay staff, Lupon, BSW, Bausi at sa mga tanod. Ako po si Rosemary Flores, Senior President ng Barangay 194, Zone 20. Ang aking pong masasabi sa kapwa kong senior citizen ay mag-ingat lalo na ngayong pandemic. Kung kayo po ay may katanungan tungkol sa senior, huwag po kayong mahihiyang magpunta sa ating barangay para masagot ang inyong katanungan about sa mga senior. Kayo po ay aking tutulungan sa abot ng aking makakaya, tulad ng mga sumusunod. Muli po, ito ang inyong lingkod, Senior Citizen President Rosemary Flores. Stay safe, stay at home. God bless. Magandang hapon po sa lahat ng residente ng Barangay 194. Una po sa lahat, binabati ko po ang ating punong barangay, Gilbert Gubitz, mga kagawad, SK Chairman Marcos Fuentes, mga Lupon, BSW, staff, at mga kasama ko pong tanod.
Ako po, si Pedro Pulios, at kasalukuyang Executive Officer o XO ng ating barangay. The function of ex-officer is to implement the guidelines on strict restriction of curfew hours and to ensure the safeguard of the minors below and disseminate the function of all tanod duties and responsibilities on entry and exit gate of all personnel. Kulang, panatilihin po palagi ang inyong mga anak sa inyong tahanan para po hindi madala sa ating barangay hall at para po hindi rin po kayo mapatawag sa kabila ng pandemya. Pansamantala po muna namin pinasasara ang lahat ng kumyap, gym, spa, at mga bilyaran. Mula Marso 22 hanggang Abril 4, taong kasalukuyan, sa bisa ng GCQ guidelines with additional restriction IATF Resolution Number 104. At kami po ay nagsasagawa ng clearing operation doon po sa ilalim ng tulay o compact na tinitirahan po ng mga ispoglong, mga batang nag-rugby, nang-hold up, at mga agaw ng cellphone. Ngayon po ay wala na po silang lahat sa tulong po ng Airport Police. At doon po sa madidilim na lugar ng ating barangay, naglagay na rin po ng ilaw ang ating pong kapitan. At ang mga kasama ko pong tanod ay umiikot o nagroronda sa ating barangay, umaga man o gabi, kasama po ang kapulisan. Para po sa katahimikan at kapayapaan ng ating barangay, muli po, magandang hapon sa inyong lahat, mga taga-barangay 194, ang inyong pong lingkod, si Pedro Pidoy Pulios. Maraming salamat po. Ready. Magandang hapon po uli. Nakapagilin niyo po yung ulat po ng mga kagawad natin, ni Exopolios po, ng presidente po natin ng senior citizen. Ngayon po ako pong uulat po sa inyo tungkol po sa mga projects po natin na nagawa po dito sa Barangay 194. Unang-una po yung radyo po natin. Ang gusto po talaga natin lahat po ng barangay tanod po natin is magkaroon ng tagi-isa-isa pong radyo para po, mas mabilis po yung bato ng message tsaka yung responde po ng tao. Nagawa na po natin yan, kaso po kulang pa rin po. Dadagdagan po uli natin yung radyo nila tsaka yung antena po natin, ayusin po natin. Pangalawa po yung inulat po ni presidente ng senior, si Rosemary Flores, yung sa medicine po, saka yung cakes ng mga senior citizen po natin na every ano po nila, birthday po, meron po tayong pa-birthday cake
kahit papaano po, bigay po natin sa mga senior natin yung pa-birthday po nila. Tapos meron din po tayong medicine para po sa mga seniors. Pangatlo po yung sa rights po natin. Ang gusto po talaga natin na paliwanagin po natin yung barangay natin. If ever po meron po kayong concern dyan, sabihin nyo lang po sa barangay. Kung madilim po sa lugar nyo, mag-request lang po kayo, kakabitan po namin kayo ng ilaw sa inyo. Pangatlo po yung ano po natin, yung clean-up drive. Lahat po ng clean-up drive po natin na mandatory po yan na bawat barangay po is kailangan ng clean-up drive. Ang ginagawa po natin para mas maganda pa yung clean-up drive natin, nagtatap po tayo ng LGU. Tatap po natin ng city katulad po ng Pesenro, tsaka city engineering. Yung Pesenro po, sila po yung talagang nagsasabi kung hanggang saan lang po yung limit natin, tsaka ano po yung bawal sa loob ng barangay natin. Pangalawa, yung city engineering po, sila po yung nagputol ng mga mga kapunuan, yung mga para tumatama na po sa mga poste natin, mga live wire, sila po yung nagputol nun para maayos din po yung ibang ginawa ng city engineer, putol ng puno para yung tumatapok sa mga kuryente. Pangatlo po yung APD tsaka Block 9. Ang ginawa po nila, nagtakbo din tayo ng APD tsaka Block 9 para yung ilalim po ng tulay natin, yung sa compact, yung inulat po ni EXO, na palisin po yung mga tao doon, tsaka sila po yung mga pasaway ng barangay po natin Nagawa po natin yung clean-up drive natin. Pangatlo po yung roads. Actually, yung nagawa po ng roads ngayon, ongoing pa po. Kaso natapos na po yung sa palengke, inayos po natin yung roads. Paggawa ng roads, yung drainage system po nila, inayos po natin. Patulong po dyan yung DPWH. Pasalamat po tayo kay Congressman Tony Calixto. Ang pang-anim po natin is yung fire hydrant. Mandatory, hindi naman po mandatory. Nag-request po tayo sa Maynilad para if ever po magkaroon ng sakuna sa atin, yung katulad ng sunog, wag naman po sana, is tayo po, magtulong-tulungan po tayo para maapula po kagad natin yung sunog sa atin. Ngayon, existing na po yung dalawang fire hydrant natin. Pag inayos po yung Road 6, buong kahabaan po ng Road 6 at 3rd Street, magkakabit po ulit tayo ng pangatlong hydrant po natin para mas maayos po, simulate. Bawat street po meron po tayong fire hydrant. Magre-request pa rin po kami pag inayos po yung 1st Street tsaka 5th Street, Makapasampalo. Hopefully makapag-request po ulit tayo sa Maynilad para every street meron po tayong hydrant. Pangatlo po yung inulat po ni presidente ng senior, yung assistance po ng PhilHealth tsaka TKRKA. Ang gusto po natin sa barangay po natin is everybody, lahat po capable na sa health insurance po natin, meron po tayo. Ang city po natin nagbibigay po ng TKRKA. Yung tulungan po tayo ng presidente para maayos yan. Tsaka sa national naman po yung PhilHealth. Mandatory naman po yan na pag naging senior ka na, mandatory ka na nabibigyan ng PhilHealth. Ang ginagawa lang po ni Presidente is inaayos niya po, tinutulungan po kayo. Hindi na po kayo pupunta mismo sa PhilHealth. Sila na po yung nag-aayos ng, nag-aasikaso ng PhilHealth niya para hindi na po kayo pupunta doon, yung mga senior po natin. Ang next po, yung financial report po natin. Inulat po ni Treasurer Karen Lustre po yung financial budget po natin. Tayo po, itong 2021 po, ang kabuong budget po natin is 7,762,865.42 po. Kung iisipin niyo po, napakalaki. Yung 7 million para sa isang barangay. So po yan, lahat po may percentage po na allocation na dapat i-drive po natin dun sa project na yun. Hindi po porket 7 million na yan, isipin nyo, malaki na yung budget natin. 55% po niyan personal service, pasweldo po sa atin lahat yan. And then the rest po sa SK, sa
God Fund, Calamity Fund, BCPC, Development Fund. Lahat po doon, napupunta po yun doon. Pangako po namin, if ever mayroon po kayong question tungkol po dyan, punta lang po kayo sa barangay, papakita po namin sa inyo yung lahat ng project namin, listahan po para gusto po namin transparent po kami sa inyo. Wala pa kami tinatagong pera para po sa inyo. Lahat po ng pera natin, gagastusin po natin para sa barangay natin. And then po yung upcoming project po natin, meron po tayong additional CCTV, PE, public address or lights. Hindi po natin pwedeng, yung last year po nagsimula tayo ng CCTV natin. Hindi naman po pwedeng lahat doon ibuhos natin yung pera natin kagad. Kasi mauubos po kagad yun. Utay-utayin po natin, gagawin natin phase 1, phase 2 hanggang phase 3 po yung CCTV natin para lahat po makover na po yung buong Barangay 194. Yung PA system po din natin, dadagdagan din po natin. Hingi po kami ng paumanhin sa inyo kasi meron po talagang ibang lugar na mahina. Ano pa lang po natin yan, dry run pa lang po natin. Sabihin nyo lang po sa amin kung saan po yung mahina. Dadagdagan po namin yung PA system tsaka CCTV natin doon. Pati po doon sa ilaw natin, kung sabihin nyo lang po kung saan po yung madilim, iilawan po natin. Ang next upcoming project po natin is yung second floor po ng barangay. Gagawin po natin maayos na yung second floor ng barangay para po lahat, pati yung senior citizen, mga SK po natin, meron po silang sariling opisina para po mabigyan namin yung kaukulang project para po sa inyo. Tapos, upcoming project pa po ulit, yung dating barangay po natin, yung multipurpose hall natin doon sa Road 6. By year 2021 po, hintayin na lang po natin, upcoming na po yun, na darating po yung project na yun, naayusin po yan. Doon po sa proposal namin sa City Engineering, magiging 4th floor na po yun. Nandun na po yung lahat ng opisina para magiging ano po natin yun, extension po ng barangay natin para mas mabigay po namin yung servisyo namin para sa inyo. Pangatlo po, susunod po yung yung daycare po natin. Nag-request po kami kay Congressman Tony Calixto na if ever po, kung papayagan po tayo, yung daycare po natin, ililipat po natin dito sa katabi po ng basketball court pa natin. Para po mas maganda yung upbringing ng mga anak natin. Malapit po sa clinic, malapit po sa hospital, malapit po sa barangay. Sana po hopefully makapagbigyan po tayo. Sunod po na project natin yung ilalim po, yung compact po, yung ilalim po ng tulay. Papagandahin po natin yun, lalagyan po natin ng halaman with the help po ng MIAA. Tuloy sana po mapagbigyan tayo. Gagawin po, i-convert po natin yung ilalim ng tulay na malagyan ng halaman, mapaganda, mabigyan ng ilaw, tsaka para safe po tayo lahat. Lahat po ng kabarangay natin na nagtatrabaho po sa airport, is safe po makakawin, lalo na pag sigabi. Tinaboy na po natin yung mga rugby boys doon, sa tulong po ni Exopulios, ng APD tsaka ng Black 8 po. Ang isa pa po na magiging upcoming project natin yung 3rd Street po. By this March or early April po 2021, ayusin na po yung entire 3rd Street from doon po sa kanto nila Kapilising hanggang Road 5 po, ayusin po yung drainage system doon and sisimentohan po. Hopefully po, lahat po ng project na ito maging successful po. Hindi naman po para sa amin yan, para sa atin po lahat yan. Yung project na yan, hindi po namin aakuhin as project po namin or para lang po sa amin. Ang magbe-benefits po niyan, lahat po tayong Barangay 194. Isa pa pong project natin yung in-assist po ni Kagawad Roda, yung PWD po natin. Last meeting po namin, okay na po yung buong konseho na yung PWD po natin, itutulad rin po natin sa mga senior natin na bibigyan din po natin ng cakes pagdating po ng birthday nila. So sana
kung okay lang po sa inyo sana, haptol lang muna. Baka by next year po, if ever palarin po tayo, is yung full cake na po yung, full roll po yung cake nyo. And then po yung, if ever po, pag nangailangan po kayo ng tulong, paano po yung ambulansya natin, tawag lang po kayo sa barangay. I-call nyo lang po yung attention ng mga kagawad, mga tanod po natin. 24/7 po yan na available po yung ambulance po natin. Huwag po kayong mahiya, i-call nyo lang po yung attention ng mga barangay tanods, kagawad, kung sino pa mo na alam nyong nakakabit po sa barangay. Call nyo lang po yung attention. Open po yan 24/7 para po sa inyong lahat. Kami po ay humihingi rin po ng tulong nyo. Hindi po kaya ng barangay yung tawag dito. Hindi po kaya ng barangay lang to. Kailangan po namin ng tulong nyo. If ever po meron po kayong suggestion, comments, o gusto kayo may project dito sa barangay, punta lang po kayo dito sa barangay, itakal nyo po sa amin. Bukas po ang pintuan ng barangay para po sa atin lahat nakabarangay natin. Muli po, kami po ay nananawagan po sa inyo na yung minimum health protocol na lang po, ng guidelines po galing sa city at saka sa ATF, sundin na lang po natin. Mga magulang, kayo po yung umagapay po sa mga anak nyo. Pag alam nyo naman pong bawal, tulungan nyo po yung barangay. Kayo po yung unang-unang smallest unit ng barangay. Bahay po, pamilya po muna. Kayo po muna yung masikaso sa mga anak nyo. And the rest, kami na po barangay ang bahala dyan. Sana po, tulungan nyo kami na ma-maintain po natin na bumaba na po yung COVID sa atin. Ako po, by next week po, magpapa-inject na rin po ako para maging simbolo po sa inyo. Sa mga senior po, sana po, tulungan nyo rin po kami. Hindi po namin kayang bantayan 24/7. Sana po, tulungan nyo po kami na tumugon na lang po doon sa minimum health protocol na lang po. And then po, closing remarks po, nagpapasalamat po kami sa kay Mayora, Amy Calixto Robiano sa pagbibigay po ng message sa ating barangay, kay Congressman Tony Calixto, sa ating butihing Yes Boy at Del Rosario, kay Boss Mark, Boss Marlon, Tito Din Santos, Ma'am Chris, Ma'am Tonya, Parang Konsi Ambet, Ma'am Julie ng Liga ng Barangay, and sa SK Federation. Maraming salamat po sa suporta nyo sa barangay namin. Sana wala po kayong sawa na hanggang sa dulo po, suportahan nyo po yung barangay namin. Muli po, nagpapasalamat po kami. And then, lahat po sana tayo, keep safe, stay at home, minimum health protocol lang po. Muli po, ito po ang iyong lingkod, Kap Gilbert Gubish po. Mabati po sa inyo ng magandang hapon po sa inyong lahat.